Ang hospital po na nasa screen na yan ay maaaring maipasara. Ayan, so last Wednesday, officials of AMC were arrested over a charge of grave coercion. Ayan, dalawang tao po ang lumantad sa media na sinasabing i-detain ng kanilang relative nung hindi nakapag-settle ng bills. Ayan. So, ang tawag po doon ay palit ulo. Ano po ang palit ulo? Patient was forcibly held until another person took his place or until his hospital dues were settled. Ayan. So, ang nangyari po ay i-detain ang pasyente habang hindi pa nakakapag-settle ng bills. Pwede pong pumalit ay ibang tao at gumawa ng paraan yung pasyente na makapagbayad. Basta may ibang tao na pumalit. Ayan. Doon sa loob. Ayan. So, sa Pilipinas, napakarami pong ganyan. Alam natin yan at minsan ay nasa FB pa. Nagtataka nga lang ako bakit ngayon lang po lumabas yung balita na yan dahil hindi lang po sa ASMC Valenzuela nangyayari ang ganyang case. Meron akong hospital na pinag-dutihan before, hindi ko nasasabihin, pero mas okay yung nangyari doon. Ang nangyari po kasi is ang dalawang parties ay nagkaroon ng agreement. Ayan, so it's either bababaan yung bills na babayaran at babayaran sa takdang panahon na inilagay sa promissory note. Ayan. And ang pasyente is nag-stay po sa hospital. Hindi po i-detain, kundi nagkaroon ng agreement na dun muna sa hospital. Syempre for security po ng hospital na hindi sila tatakbuhan. Common po yan sa hospital and proven na po yan na marami pong pasyente ang tumatakbo sa bills na kailangan nilang bayadan. Ayan, mayroon akong customer nga dito sa butika. Ganun din ang ginawa sa isang hospital dito sa Cavite. Pagkatapos niyang makapagpaturok ng gamot, makapagpaano ng swero, itinakbuhan niya, natanggal niya nung walang security guard. O, sa ER yon ha. Sa ER yon. Paano pa kung nasa mga room na agad? Mas nakakaano yon. Doon kasi mabilis pag sa ER. So sa hospital na pinagdutihan ko before, napakaganda ng sistema nila kasi may agreement yan. Hindi dinidetain kundi may agreement na mag-stay muna sa hospital habang hindi pa nakakabayad. May promissory note din. Ayan, so kung hindi naman nagkakasundo na ganun yung mangyayari, edi isettle ng pasyente yung dues para walang ganung mangyari na agreement na mag-stay muna sa hospital yung pasyente habang yung relative is gumagawa ng paraan para mabayaran yung dues. Ayan. So, nakakalungkot lang na possible na mapasara itong hospital na to. So, bakit nga ba ganun ang nangyayari sa ilang hospital? Alam nyo lahat, hindi man lahat ha, ilan sa inyo na hindi lang po sa Valenzuela nangyayari itong detention. Ha? Maraming hospital po yan. Marami, as in marami. So, unang-una, operational cost. Ayan. Kaya hindi agad mapalabas o ma-discharge ang pasyente. Hospital incur significant cost for providing medical care, including the use of facilities, medical supplies, indication in staff salaries. Releasing patient without payment can lead to financial strain on the hospital, potentially compromising its ability to operate and serve other patients. So, paano po yun? Kapag ang mga pasyente hindi po nagsisettle ng bills, mako-compromise po ang finance ng mga hospital, mag-jeopardize yung services nila sa mga tao. Once na malugi sila, alam nyo po, meron sa katunayan po dito sa hospital, isa pong hospital na semi-private na muntika na pong magsara dahil sa case po na napakaraming hindi nagbayad. Siguro masyadong mabait pa yung mga tao noon that time na hindi nakabayad
ang daming hindi nakabayad, muntik-muntik ka na magsara, and naghanap po sila ng maraming shareholder, maraming magi-invest. Ayan, sa katunayan, isa kong friend from Saudi ay nagsabi sa akin na sinasabihan siya na mag-invest dito sa hospital na to, dito sa Cavite, dahil kailangan po ng investor pa ulit dahil muntikang malugi. Ayan, nakakalungkot pag ganun, 'di ba? Kahit maganda yung services, I mean may quality yung services nila, kapag po ang mga pasyente madalas ay hindi nagsisettle ng bills, kawawa po ang mga owner ng hospital, kawawa naman sila, yung mga staff na nagtatrabaho sa hospital, kawawa. Ayan, so marami ang mawawala ng trabaho. Alam po nila na merong Anti-Hospital Detention Law, Republic Act number 9439, which prohibits hospital from detaining patient who can't pay their bills in full. Ayan. So, hindi sila namimilit na bayaran. Kumbaga, nagkakaroon ng agreement. Walang pilitan, kundi nagkakaroon ng agreement. Walang detention na nangyayari. Yan lang po yung nakita ko doon sa hospital na pinag-dutyhan ko before. Dahil may pasyente ako doon na hindi nakabayad lahat, hindi nabayadan ng full yung dues, hospital dues or hospital bills niya. And then, kung meron naman po sa inyo na hindi makabayad agad, marami naman pong ahensya na pwedeng lapitan dito sa Pilipinas. Ayan, makikita nyo po dito sa screen. Ayan, iisa-isahin ko po sa inyo. Ang PhilHealth, ayan, alam nyo naman. Ang PCSO, marami pong natutulungan yung mga binabanggit ko, ha. Ang DSWD, ayan, DOH, LGU, Philippine Red Cross, ayan, hindi lang puro sa dugo, kundi financial support din po sila. Congressional and senatorial offices. Ayan, so marami pong senator na kapag nagbigay po kayo ng letter at nagbigay po kayo ng ibang documents, ay bibigyan po kayo ng pera. Ayan, so NGO and charitable organization. So marami naman po charitable organization. So, sa katunayan po, yung isa kong customer dito sa Botica, ano po yan, na nagkaroon ng bleeding sa utak and pinaoperahan. Alam nyo po ba, lumapit siya sa mga ahensya dito sa Pilipinas. Nagkaroon pa ng take home 100 plus thousand dahil sa paglapit niya sa mga ahensya. So lapit lang po kayo dyan, magdala ng mga documents like prescription, compilation, medical record, copy, medical certificate, medical bills, proof of indigency, and other relevant document that could help. Ayan. So, napakadami naman pong pwede nyong malapitan. Hindi kayo mawawalan ng pwedeng malapitan. Ayan. Madami pong hospital na ganyan dito sa Pilipinas na nagdi-detain. Pero mas marami po ang nagkakaroon ng agreement. So, may maayos na process. Hindi po yung talagang sabihin mo na detention or sapilitan. Hindi po yung ganun. Kung ayaw nyo pong magkaroon ng agreement na mag-stay muna sa hospital habang hindi nagsisettle ang bills, edi isettle nyo po yung bills. Hindi ko po kayo pinagwersa dahil alam ko po na marami sa atin na mahirap at wala talaga pong pera. Kung talagang wala pong pera, makipag-ano na lang po sa agreement ng hospital, like pag-i-stay while gumagawa ng paraan ang relative na mabayadan ang dues, 'di ba? Alam nyo yan sa sarili ninyo mismo na ang reason kung bakit nagkakaroon ng agreement na ganun, dahil marami po ang mga pasyenteng tumatakbo at hindi binabayaran ang bills nila sa hospital. Dito sa amin, napakadaming ganun ang ginagawa, customer. Ano kung hindi malalaman, kadaldalan ko ang mga customer ko dito sa Botica. And wala naman ako magagawa, 'di ba? Choice nila 'yun. And wala rin silang pera, kaya yun yung pinili nila, ang tumakbo at hindi bayadan ang bills nilang hospital.